So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Zoning 12 event 3 years ago. Shoutout kay Joe Benson Dallas na nag-request ng battle na to. Invictus versus Batang Rebelde. This time, or that time, hindi pa kampiyon ng Invictus natin guys. So ngayon, tignan natin kung anong klaseng battle yung magaganap. Medyo style clash kung tutuusin. Kasi si Batang Rebelde, para sa akin, isa siya sa mga well-rounded na battle MC dito sa flip top. Then si Invictus naman, ang style niya is technical, hollow rhyme. So tignan natin kung ano yung mas effective sa battle na to. At nakalimutan ko na rin kung sino yung panalo sa battle na to. Kaya, game. Shoutout kay Joe Benson Dallas. So, game. Pinili nyo mauna si Batang Rebelde. Non-tournament battle to, kaya medyo mas Game. sa time restrictions. Game. Natin unang bana at Zoning 12, Batang Rebelde. Into Toro Island game? Yeah! Sipat lang ba? Yung inakala nyong sakin ay kakahadlang? Kulang-kulang nga tong may pagkasayad. Bitin pa, sa sapat yan. Dapat lagyan nyo ng lanseta para may dagdag sa lakas nyan at mapunan kung anong kulang kasi nga kalaban ko'y sipat lang. Kasi binibigyan ka ng... Okay, may nameplay agad sa Patrick. Kasi pangalan ni Invictus is Patrick. So may ano agad, merong nameplay agad dun sa Patrick na Pat. Kulang-kulang, patlang, blanks. Okay, so ang ganda ng mga setups niya doon. Gustuhan ko yung nameplay ni Invictus, ay ni Batang Rebelde sa unang mga linya. Kung anong kulang kasi nga kalaban ko'y sipat lang. Kasi binibigyan ka ng sulat ni Lance, di ba? Huwag mo nang itanggitol. Kasi kung sariling sulat yung bibitawan, hindi ka makaka-score. Pero pag may Elsa kanyang tumulong, yung pinapakawalan, dominante tol. Mapanganib ka lang pag may lanseta. Dapat pangalan mo, Gregor. Okay. You know, Elsa, Lando, Lanceta, Gregor. Nakuha nyo ba yung istorya dun sa rhyme scheme? Pero ito'y kabaliktaran dahil yung kumapit sa patalim ang magiging biktima ng crime scene dahil ako yung assassin na kapag nagtrabaho sobrang linis at tahimik. Nakatago lang sa iyong anino. Palihim na nakasilip mula sa likod, aatake. Mahabang katana sa leeg mo ipanggigilid. Oh, di ako champion but you better watch your six dahil sa isang buhay mo ako yung big threat. Dahil ako'y Killer B na may 7 patalim. At sobra na yon para tumapos kahit sa isang buhay niya. Pag paulit-ulit ko siyang pinatay, nakakaumay ba? Killer B na may 7 patalim, kaya sobra na yon para tumapos kahit sa isang buhay niya. Kasi marami daw buhay, tong immortal ng isa buhay. Pero isang beses ka palang natalo ng tournament, di ba? Feeling mo immortal ka na nun? Ako nga 3 beses nalaglag sa round 1 pero nandito pa rin. Kaya sinong mas immortal sa atin ngayon? At para makakuha ng atensyon. So, yung tinutukoy ni Batang Rebelde dito, yung round 2, sa pagkakalam ko, round 2 yon ng tournament, Isa Buhay 2018 against Abra. May linya si Abra doon na tatalunan ko lang tong 7-1 ba yun? 7-1 or 7-2? Which is yung standing ni Invictus nung mga panahon na yon. I don't know kung 7-1 or 7-2. Basta may ganung linya si Abra na para sa akin, ayun talaga yung tumapos sa battle. Tatalunan ko lang tong 7-1 sa So, lupit nun, men. Against Abra. 2018 Isa Buhay. Tapos, next na sali ni Invictus yung 2023. Tangina, doon siya nagkampiyon. Diba? Ito sana magtapat yung, para sa akin, sana magtapat yung 2021 champ tsaka 2023. J-Black versus Invictus. May, meron lang akong gustong tignan doon kung ano yung mananaig sa battle na yun. Diba? Kasi tinalo na ni J-Black si Pistol 2022. So ngayon 2023 naman sana. Or kaya Pistol versus Invictus, 'di ba? 'Yun. Feeling mo immortal ka na nun? Ako nga 3 beses nalaglag sa round 1 pero nandito pa rin. Kaya sinong mas immortal sa atin ngayon? At para makakuha ng atensyon, ginagaya niyo yung imahe ng mga sikat dito sa liga kasi nung unang battle ni Iha, naka-body fit. Parang si Balakid nung siya ay rookie o sophomore. Nung sumunod na battle, naka-jacket at cap. Pormahang pero ramas yun. Nung nagpa-long hair si Sayad, nagpahaba din ng buhok tong si Tukmol. Akala mo di ko mapapansin na isa kang palihim na impostor? Low-key ka na shapeshifter parang kapatid ni Thor. At nung laban niya ni Abra,
Hmm. Nung round 1, pinakita mo na meron kang ibubuga. Pero nung round 2, kitang-kita sa camera na yung kumpiyansa mo'y durug na. Sa gitna ng battle, gusto nang mag-back out dahil alam niyang siya'y natusta. Parang karakter sa Jujutsu Kaisen yung pagkabahag ng buntot niya kasi palaban sa panlabas, mala Itadori, pero deep inside siya'y suko na. Okay. Anime reference, kaya si Enigma malamang hindi yun makukuha. Yung pala ni Enigma, shoutout sa'yo, Meg. At kung si Abra naging Vince Carter, kasi nagawang talunan tong 7-1. Ayun pala. Yun, 7-1. So, yun nga yung 7-1 nga yung linya ni Abra na tatalunan ko yung 7. So, tama, 'di ba? Ngayon ko lang ulit mapapanood tong battle na to, tas yung nabanggit natin kanina. So, ginawang reference ni BR sa battle niya. So, ayos. At kung si Abra naging Vince Carter, kasi nagawang talunan tong 7-1, pues, pakalipas lang ng ilang buwan, 7-5 ka na kagad. Putang bilis mo naman tumangkad. Siguro araw-araw kang nagmamargarin. Pues kahit anong pastar man ang iyong gawin, sa larong to'y talo ka pa rin. Nate Robinson sa New York Knicks, sakay man to ng Rockets para lang makadakdak sa ring, ay di ko na kailangan pa na onsihin dahil kaya ko yung patas na supalpalin hanggang sa maging 7-6 ka na, Yao Ming. 32 na bara sa 2 minuto. At wala na akong pake kung hindi mo man yan tuparin. O kahit yung mga hurado, hindi na yan kalkulahin. Basta kung anumang bao ni Yao Ming, kaya kong dominahin. Dahil tong 32 na binitbit ko sa sentro, mas dominante pa kay Shaquille. Tayo muna ba natin? Okay. So, ayun ang pinaka highlight sa round ni BR sa round 1 is yung nameplay, yung mga references. Wala siyang masyadong mabigat na bara dito. Masyadong nag-focus si CBR sa mga dito sa mga nameplay, yung Pat lang, si Pat, Elsa, di ba? Ganda ron, nagustuhan ko 'yon. Tapos, yun, yung mga reference na 32 lines, Shaquille, which is 32 yung jersey number, yung 7-1 na ginawang reference ni BR yung laban ni Invictus kay Abra. So yun, more on references yung round 1. Medyo nabitin lang ako kasi yung pinaka punchlines, yung pinaka haymakers, yun yung medyo yung inaantay ko. Pero yun, ayos naman yung naging round 1 ni BR. Yung mga adlibs niya doon, mga jokes niya doon, underrated yung mga jokes niya para sa akin, pero pasok pa rin yun. So tignan natin kung ano yung magiging kapalit or sabihin natin magiging katapat ng round 1 ni BR. So tignan natin kung magiging effective si Invictus sa part na to. Pero para sa akin maganda yung pinakita ni BR dito. Pakita siya ng well-rounded dito. Sabi ko nga sa inyo bago tayo start ng review, no? Isa si BR sa mga well-rounded MC dito sa Flip Top. Then si Invictus naman more on technicalities and holorhyme. So tignan natin kung sino yung mas effective, pero sa pagkakataon na to, iiwanan ko kayo ng isang category, no? Na yung pinakita ni BR sa round 1 is malakas yun. So, ayun. Pakinggan natin si Invictus kung matatapatan niya yon. So, game. Invictus, pakinggan natin. Nung gusto na magrebelde, siya'y biglang nakatapat. At sa tagal nagpahinga, natigang na sa lahat. Oo, sa dami ng kalaban, kasi baka ng sagad. Yung kakarating pangalan ay si Bata na agad, kaya game! Ito'y Bata na. teritoryo niya raw pala. Okay, tangina, may nameplay din doon. So, ayos yung ulitin natin. Nung gusto na magrebelde, siya'y biglang nakatapat. At sa tagal nagpahinga, natigang na sa lahat. Oo, sa dami ng kalaban, kasi baka ng sagad. Yung kakarating pangalan ay si Bata na agad, kaya game! Guys, yun. Ito'y teritoryo niya raw pala. Aba talagang nakakadiri. Pagkat sa sobrang kaba niya, sa may salawal siya'y napaihi. Pwes wala akong pake kung tagasan ka pa dine, ang sigurado uuwi kang sugatan sa Cavite. Kasi iwas ka lang sa utos ng nanay mo na mag-igib. Malakas pumitas ng prutas kaso ayaw magdilig. Ganyan ka lamang magrebelde
Kaya di nabibilib. Madalas pa nga yan naka-headset pero di nakikinig. Kaya matatanggal ka na, yan lamang ang tinitiyak. Basta nagre-rebelding bata, madalas sinisibak. Kuha nyo ba aking pasimple? Tung katapat ko iiyak, panggap na rebelde ka sa Cavite pues, kaharap mo tibak! Tagapagtanggol ng inosente, ba't ka nawili sa pandadawit? Paano yan naging rebelde kung panay lang dede gawang mga awit? Labas kulay na kanyang pinigay tungkol sa sarili at nga lang ginamit. Pagkatunay na batang rebelde doon sa Cavite, doon malamang si Balakid! Pagkat may beat pa man daw trip, lili pa rin matatangay. Kaso sumabit na sa jeep, hindi pa rin makasabay. Bas dala ko ay militar, kaya pa pwede ka babay. Kung mga tuwang dahilan, batang rebelde namatay. Sarap durugin niya mahina, batang uhugi na masiga. Akala trabaho pagdating, siya'y namulubi sa Manila. Bas pag hinanap yan muli, to'y pupugutin pa rin tila. Ganda nun, no? Ano yun? Trabaho, tapos namulubis sa Maynila. Sarap durugin niya mahina, batang uhugi na masiga. Akala trabaho pagdating, siya'y namulubi sa Manila. Ayos yun. Bas pag hinanap yan muli, to'y pupugutin pa rin tila. Pinanganak lang ng suwi, yung ulo huling makikita. Kasi di dapat puro wordplay, dapat may tingkad. At kung tugma lang ang usapan, kanyang writing bad. Sa akin perfect o masinop, ngayon rhyming god. Tamang rebelde, tumalikod, ako'y firing squad. Kaya anak, ngayong gabi, ako'y naging ama-amahan. Magre-rebelde ka na kasi, ikay sa'kin magpapaalam. Sa may gabay ka nalagay at laging di ka papayagan. Baka matay na pasaway para hindi nababawalan. Uy, bitin! Tayo mga banat battle. Tang ina, bitin, men! Shit, nabitin ako doon. Medyo nasarapan nata ako sa sa rhyming ni Invictus. Real talk nabitin ako. Akala ko may mga may mga kasunod pa. So, eto na naman tayo. Tang ina, sabi ko na nga ba sakit sa ulo yung mga ganitong style clash 'di ba? So, magkaiba na naman ng estilo. Invictus na, ayan, holorhyme. Tayo, nakita nyo naman, napasarap ako dun sa pakikinig ng rhyme schemes ni Invictus. 'Di ba? Yung pagiging technical niya, pero putya, sumusuntok no? Yung dami niyang yung wordplay niya, I mean nameplay niya, yung mga bars niya pumapasok Then kay Batang Rebelde naman, yung pagiging well-rounded niya, jokes, nameplay, mga bara, mga bars, 'di ba? So mahirap, pero yung round 1 malakas sila parehas sa estilo na hawak nila, 'di ba? So, nabitin lang ako ng konti, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, siguro kung humaba pa ng konti yung rounds, yung round 1 ni Invictus, siguro magiging mas malinaw sa akin na ka-Invictus yung round 1. Pero since nabitin nga ako, feeling ko enough yun para tumabla lang sa round 1 ni Batang Rebelde. So, I think yung round 1, I'll go with tie. Tie ko muna to sa 9 points. Malakas sila parehas doon sa estilo na hawak nila, pagiging well-rounded ni BR, jokes, bars, tapos yung pagiging technical naman Invictus, tsaka holorhyme, tsaka yung rhyming schemes, props doon lakas doon Kaya, yun, pasensya na kung nabitin ako doon. Real talk, nabitin talaga ako kay Invictus doon sa round 1. Tabla to. I can't decide pa sa round 1. Pwede kong ibigay kay Invictus, pwede kong ibigay kay Batang Rebelde, pero nag-aanap ako kung paano ko siya i-justify sa inyo. So, parang hindi ko makita yung difference ng round 1 na pinakita nila. So, tabla ko muna yon, 'di ba? Actually, hanggang ngayon nag-iisip ako kung paano ko siya i-judge. Pero, yun, mas nananaig sa akin na itabla ko muna yung round 1. So, round 1 tabla. Batang Rebelde, pakinggan natin. Pinanganak daw na suhi, yung ulo huling makikita. Pagkatapos kung pugutin yung ulo mo, dun na yan makikita. Tapos puro maling info. How can you be proud
Hindi ako naihisa sa lawal. Hindi ako si G-Clown. At kung siguro yung tala sa unang linya, kalmado lang at banayad. Si Invictus, unang linya pa lang puta, galit na kaagad. Ba't ba masyado kang high blood? Habang ako dito, relax lang. Kasi ako yung pinaka-chill na rapper na makakabattle mo, par. May pagkabaliw, pero kalmado lang lagi. Parang si Omar. At yun ang hindi kayang kontrolin na itong whack na rapper. Ngayon tuturuan ko ng anger management tong si Adam Sandler. Step 1. Ayusin, huwag kang gumalaw ng ganyan, ayusin mo lang. Tapos ikot-ikot mo balikat mo tulad ng ginagawa mo sa misis mo. Then step 2, clear your stupid mind. Then inhale. Inhale. Yung pinakamalalim na kaya mo. Then step 3, huwag ka na mag-exhale kahit kailan nang mamatay ka na, tangina mo. Para mabawasan na yung mga pasaway na anak. Kasi balita ko sa utos ng nanay mo, lagi ka na daw sumusuway. Hindi ka na daw tumatanggap ng utos pag hindi naka-holo rhyme. Kasi siya, ang holo rhyme god. At sabi niya kay Plasma, dating maamo na linta, naging pandayo na bigla. Kailan pa naging maamo yung linta? Ano yun, pag nadikitan ka, hindi sisispin dugo mo, magpapakit mo na, ganon. Puro kakakornihan at kaululan. Sa sinabi mong yun, ultimo si OG1 naguluhan. Tapos yung linta, pandayo na bigla. Pwes wala kang taka sa aking kamaong pandigma. Pag nahagip, siguradong sa kabaong ang higa. Magugulat ka sa mga baon kung pasabog sa gitna. Kaya oo, kumpirmado tong pandayo na bigla. At nung huli mong laban, nagyabang ka lang ng todo, Patrick. Akala mo lamang ka sa kalaban porkit gumagamit ka ng holo, Patrick. Pero di mo napansin, yung ulo mo napuno lang ng hangin at lumaki na parang lobo, Patrick. Kaya walang takas nung inasinta ka sa ulo nung site na naka-holographic. Pero ito, mas tragic. Nung laban niya kay Zack, sabi niya, ang aking layunin isang adikain. Yung adhikain, ginawa niyang adikain. Pare, ang galing. Siguro pagdating sa spelling, sobrang bobo mo, Chong. Kung kami may autocorrect, baka ikaw naka-autorong. Kaya nagbabato na lang to ng damit pag walang nakakuha. Yung t-shirt naman, Diyos ko, sobrang poor ng quality. Yung design parang drawing ng elementary, tapos yung tela puro tagpi. Tagpi 50. Tapos kung umasta ka, alam mo titulado, isa ka lang namang wannabe. Tinawag mo pang squatter sila M-site, wala ka din namang property. And honestly, isa kang whack MC. Kasi kung gano'n ka kabobo magsulat, gano'n ka rin kabobo mag-freestyle. Kasi sabi niya nung freestyle niya nila Looney, ako na ang bumanat, kaya pare kumalat, kasi yung asentang inapare ang alat. Yung asen, maalat, pat, ano ba dapat? Matamis? Pero kung usapang asin sa inuman, pag binigyan ko to ng tagay, siguradong diretso to sa body bag. Dahil ako'y asin, tado, and I have assault rifle to kill an enemy giving body shots. Time! Utang ina mo, VR. Wala kasi VR sa part na sa battle na to. 1 and 2 balanse yung atake niya. Hindi ako naumay sa mga jokes, hindi ako naumay sa mga bara kasi sobrang balanse, no. Kumbaga sa part na ganito, jokes, sa part na ganito, mga bars, tapos switch, no. Switch siya dun sa ng style ng sulat, kaya para sa akin naging entertainable yung performance ni DBR dito. Tsaka tawa rin ako ng tawa sa mga jokes niya doon. Tapos yung pare yung asin ng alat, tawa ko doon. Tapos yung adhikain, okay, na medyo na breakdown niya ng konti si Invictus sa past battle. So ito, another round na naman na para sa akin mahirap i-judge kasi yung performance ni BR sa round 2 is consistent from round 1 Maganda yung naging performance niya. So tignan natin kung ano yung magiging performance ni Invictus. Tayo, nang hirap ng battle na to. Alam ba natin, Invictus, pakinggan natin. Let's go. Kung ano-ano pinagsasabi, akala mo astig. Iuuwi ka ng hate-hate pag ako nagpantig. Napakahina ng mga linya. Saka malabo magsambit. Mas may chance pa nga yata ako matalo kay Bagsik. Panay N-word pa kay Frus. Dun lumitaw pagkabulok.
Kala niya okay lang magtut. Pagkutis, taga-bundok. Desperado ka naman na luman, di mo pa matumbok. Kaya pati sa mga Aprikano nang limos ka ng suntok. May sulat pang Nickelodeon. O di ba ang bibigat? Nickelodeon. Anong si Nickelodeon? Ikay wasak sa Disney Pat! Okay. Nickelodeon, no? Di ko alam kung ano yung Nickelodeon kung company ba 'yon or basta yung Nickelodeon na na nagpo-produce. I mean, di ko kasi alam kung anong anong tawag sa kanila Basta sila yung sa SpongeBob, no? Sila yung gumawa ba? Sila ba yung gumawa nung I don't know kung anong tawag, pasensya na, no? Basta yung pamilya sa akin yung Nickelodeon. 'Yon. Sa may matulis na kawayan, ka ngayon masisilat. Kahit umalis ka't magpaalam, tsaka ko ang sisibat. Kasi para sa kanya raw madali lang, magkabilang ka sa tao. Yun ang hindi na mag-magician, mas mainam magpayaso. Pues gamitan man ng magic, ay bagsak na sa talento. Oo, tambak ka sa akin kahit sa lamang ka na areglo. Kasi isa ka palang magician, sure win na to. Kaso walang kapangyarihan niya na talunin ako. Sa lamang kerong, nakipagbasagan, huwag kang tatakbo kapag hindi mo na nakayanan ng barahang ganto. Barahang ganto. Kaya pagdating sa Mahika, sa lamang ka, barahang ganto. Tangin, ang ganda ng laro niya doon, no? Yung barahang ganto, double meaning yun na barahan. Kasi syempre, di ba, flip top, dito yung basagan ng trip or babarahin mo yung kalaban mo. Tapos yung barahang ganto na which is yung reference ni Salamanca Magic. So ayos yun. Ayos na ano yun na referensya. kaya pagdating sa Mahika, malamang na paglumaan. Mga gamit niya na teknika, matagal ko ng tugmaan. Di nga maabot ang sulat ko kasi siya ay bulaan. Oo, kung kayo nakuha nyo, hindi niya mahulaan. Kaya kung may bayad kanyang pagsampa, umaakyat 1,000. Di ba lumalaban para sa barya, kumakagat sa piso? Wala nang ang wordplay na ma-decipher. Kung umasta parang sino, palagi namang diretso sa battle tong mukhang malapanligo. Rebeldeng panay basketball, na linya lamang ino-offer. Pwes wag mo nang hintayin pa na sa pulis ka i-turnover. Dating matinong bagets hanggang sa drugs na crossover. Ngayon ay nagmistulang net sa dami niyang scorer. Pwes wala na ang imaheng kanyang binavalue. Hirap. Ikay laging gumagamit, yan ay di na brand new. Di ba tong adik parang Nets? Oo, siya si Randu na tumira pa ng 3 pero laglag sa round 2! Huling banat, Batang Rebelde, pakinggan. Hirap. Ang hirap, men. May mga malalakas na linya si Invictus, pero nagustuhan ko yun, no? Nagustuhan ko yun. Hindi ko naman i-disregard yung round 2 ni Invictus. May mga line siya dito na nagustuhan ko. Pero, para sa akin, mas nanaig sa akin yung mas nananaig sa akin yung pagiging well-rounded ni BR. So, I think, sa ko lang, sa perspective ko lang naman. So, kayo kung iba yung tingin nyo, wala naman problema. So, opinion nyo yan. Pero sa opinion ko kasi, yung pagiging well-rounded ni Batang Rebelde, yun yung pinaka nagdadala sa battle na to. So, yung mga mabibigat na linya ni Invictus, para sa akin, hindi siya enough para ma-overcome yung mga atake ni BR sa 1 and 2. Kasi 1 and 2 para sa akin magkaparehas eh. So, it's a 9-9 pa rin siya para sa akin. So, tabla rounds 1 and 2 para sa akin. Pwede nating ibigay kay Invictus yung 1 and 2. Pwede nating ibigay kay Batang Rebelde yung 1 and 2. Ganun ganun yung nagiging perspective ko. In general lang nga itong sinasabi ko kasi sobrang parehas talaga. Siguro ang masasabi ko, lamang si Invictus sa mga bigat ng suntok or
sabi natin syempre sa pagiging technical, sa rhyming lamang si Invictus doon. Pero ang pinapakita kasi ni BR dito is hindi siya sumabay eh. 'Di ba? Siguro kung sabihin natin sumabay si Batang Rebelde sa skills or sa estilo ni Invictus, masasabi natin na masyadong makikita natin makikita natin yung kaibahan lalo kasi pumasok si BR dun eh, which is style yun ni Invictus, or sabi natin mundo niya yun, dun siya malakas. Pero ang ginawa kasi ni BR is hindi siya sumugal or hindi niya tinapatan yung estilo ni Invictus. Instead, nagstay siya, nag-focus siya kung paano niya babasagin yung estilo na yon. At para sa akin, naging effective si BR sa sa part na yon na hindi sumabay or hindi pumasok sa estilo ni Invictus. Kaya tignan nyo, medyo nahihirapan ako sa part na to kasi 1 and 2 para sa akin tabla yon. Malakas si Invictus sa pinapakita niyang estilo, yung pagiging well-rounded, yung mga jokes. Sabi natin kahit underrated yung mga jokes niya, para sa akin, pasok pa rin yun. Yung mga nameplay, yung mga wordplay, pasok yun para sa akin. Yung mga jokes, natatawa ko sa mga jokes na yun. Doon lamang si BR sa estilo na yun. Pero, kung titignan mo naman yung lamang ni Invictus sa battle na to, na yung rhyming, 'di ba, yung holo rhyme, yung mabibigat na suntok, 'di ba, yung mga punchlines, yung mga haymakers, doon naman siya lamang. So, yun naman yung hahanapin natin kay BR, 'di ba? Yung rhyming, yes, may rhyming naman, pero iba pa rin yung rhymings ni Invictus eh. Iba pa rin yung mga punches ni Invictus. Iba pa rin yung mga haymakers ni Invictus, 'di ba? Then, kung titignan mo naman yung lamang ni BR at titignan mo siya sa estilo ni Invictus, hindi mo rin makikita yon kasi yung mga jokes di ba, yung mga jokes ni BR wala naman sa arsenals ni Invictus. Yung mga nameplay, yung mga bars, 'di ba? Hindi mo makikita yun sa estilo ni Invictus. Kaya sobrang dikit ng round 1 and 2, no? Hindi mo mabutasan yung dalawang MC sa estilo na hawak nila kasi nagstay sila sa nagstay sila sa estilo nila na para sa akin magandang choice or naging naging magandang choice kasi hindi sila pumasok sa estilo ng isa't isa kasi baka dun sila dun sila matalo eh. So, props, dikit yung battle. Round 3 will be our deciding factor. Sana makahanap na tayo ng butas dito. Pero yun lang talaga yung masasabi ko at yun lang yung magiging comment ko sa 1 and 2. Sobrang iba ng estilo at hindi ko pwedeng ipagkumpara yun sa ganito sa ganyan. Kasi, 'di ba? Nasabi ko naman, na-explain ko naman sa inyo. Kung hahanapin mo yung mga jokes, mga bars, yung mga jokes, yung mga wordplay ni BR kay Invictus, hindi mo yun makikita sa kanya. Pero kung hanapin mo naman yung mga rhymings, yung mga punchlines, ayun naman yung mga hindi mo makikita kay BR. So, ang hirap i-differentiate nun. Malakas sila sa parehas. Per category, tabla talaga sila. So, round 3 will be our deciding round or deciding factor. Kaya pakinggan natin kung ano magiging outcome ng battle na to. Round 3. Tingnan natin. Wasak daw sa Disney, Pat. Huwag ka nga umastang pumapatay. Kasi, Pat, way ka lang patungo sa aking tagumpay. Nice. Pero ibang klase yung ginagawa niya, ibang level talaga. So, palakpakan natin, pare. Ayaw niya siyang palakpakan. Palakpakan niya naman. Wala talagang bilib siya. Pero may mga ganun. Ayaw nilang makipag... Ayun, diba? So, yung mga ganun ni Batang Rebelde, pasok yung mga adlibs niya, yung mga freestyle niya. Pasok, kaya hindi mo pwedeng i-differentiate yung dalawang battle MC sa ganung mga estilo sa mga pinapakita nila kasi effective sila sa ganun 'di ba? So tingnan mo 'yon. Nahanapan ni BR ng palakpakan tapos walang pumapalakpak tapos wala talagang bilib sa iyo. So 'di ba? Konting ganun lang na papasukan niya ng freestyle ng mga adlibs. Plastikan tang ina. Ang bilib siya. Pero pare, ayaw niya siyang palakpakan. Palakpakan niya naman, pare. Wala talagang bilib siya. Pero may mga ganun. Ayaw nilang makipagplastikan tang ina. Pero may mga ganung level talaga Tulad nung napanood ko si Allen Iverson. Gusto kong maging basketball player. Nung napanood ko si Chris Brown, aminado, pinangarap ko na maging dancer. Nung napanood ko si Anderson Silva, gusto kong maging MMA fighter.
At nung napanood ko si Invictus, flip-top game. Kahit maging dawan, patong Matrix sa pangalan, manghihiram to ng muka. Sa aso ni John Wick, pag nahagip ng aking 1-2 sa isang body blow, durog kanyang bodega. Hanggang sa bigyan siya ng ribs ni Keanu at kung akala niyo ubus na, magpapaulan pa ako ng kaliwat kanan. Hanggang sa bigyan siya ng ribs ni Keanu. John Wick. Okay, yung reference na yun, no? So, yung gumanap na John Wick kasi si Keanu Reeves kasi yun eh. So, ayos yung reference niya doon. Sa aso ni John Wick, pag nahagip ng aking 1-2 sa isang body blow, durog kanyang bodega. Hanggang sa bigyan siya ng ribs ni Keanu at kung akala niyo ubus na, magpapaulan pa ako ng kaliwat kanan hanggang buong katawan niya ay maging black blue kasi tong punches ko mas reloaded pa sa Matrix Part 2. At yung mga linya kong nilatag, sobrang dope. At tatamaan to malamang. Ako'y lutang na sa aking amats. Di na pang normalan at sadyang. Teknik ko, nagbabaga, nag-aalab at maanghang. Kaya shanty, tiklop sa apoy kapag tuluyan ng nadarang. Kaya pinakamalaking Shanty, apoy, nadarang. So, mga kanta ni Shanty dope yun. No? Yung apoy, alam ko, collab sila ni, ni Abra. Tapos yung nadarang, kanta yun, mga kanta ni Shanty. tiklop sa apoy kapag tuluyan ng nadarang. Kaya pinakamalaking pagkakamali mo, tinanggap mo tong battle na to kahit alam mong matutusta ka lang. Ako pinakamalaking pagkakamali ko, na-confirm ko kanina yung friend request ni Badang. Wala, na-share ko lang. At matanong ko lang, ba't ka umatras kay Lip? Takot ka bang makipaglaban? Hindi. Ba't ka umatras kay Lip? So, sa pagkakaalam ko, Invictus versus Lip Cram sa first round ng Isabuhay 2020. Yun eh. Tapos, pinalitan si Invictus ni Lanceta. Kaya si Lanceta yung humarap kay Invictus sa first round ng Isabuhay 2020. Yun. Wala, na-share ko lang. At matanong ko lang, ba't ka umatras kay Lip? Takot ka bang makipaglaplapan? Hindi, kasi yung holorime mo, pag tinapat sa skill set niya, alam mong masasawi ka lang sa laban. Sobrang bading lang ng galawan kasi sa halip na siya'y labanan, umiwas siya sa lip takot kasing matikman ng halik ng kamatayan. Yung motherfucking pussy, bakla talaga to eh. Pag yung pangalan niya, sinuri nating maigi. Kasi si Invictus may BTS sa pangalan. Sobrang bayot kadire. Naalala nyo nung aspakan, middle finger ni K-Jap diniin sa kanyang noo. Nawalan to ng palagat na pipe. Kung sa bagay, ganyan talaga kapag pusi. Gustong gusto, dinadaliri. Kaya huwag ka na magpanggap na astigin dito sa liga. Kasi sa tunay na buhay, malandi ka. Bitch ka ni Enigma. Pangalan mo Patrick pero nasa contacts niya Patricia. Mula kay Jeneline, Joanna at Patricia. Pinagpe-perform mo ako sa mga bading ari. Ilang gabi na akong worried. Kasi baka yung susunod kong battle, doon na sa Adonis. O kunwari pa hindi nagre-react pero deep inside kinikilig si Patrick. Baka pag jumuti ako doon, makita kita sa front seat. Pag nangyari yun, bibigyan kita ng special na uppercut para ikaw ay mag-backflip tapos pagtayo straight para matanggalan ka ng 2 front teeth. Premeditated freestyle shit. Freestyle ko ba mga pre? Tangina nito kasi. Laban natin mismatch parang Rap de la Fuente versus Julius Excelente. Sino si Julius Excelente? Di ko alam, freestyle nga eh. Pero nung nasabihan siyang Pero nung nasabihan siyang napagkakamalang may sayad, nung mismong si Sayad, agad nasaktan yung kanyang ego, kaya nagrebat ora mismo, halata mong bitch MC. Bigla-bigla na lang naging defensive itong si Patrick Beverly. Hindi ko naman ginagaya si Sayad, yun ang kanyang Minamak, tol. Ulul, talagang ginagaya mo si Sayad at siya ang iyong Minamak, tol. Tapos sinasabi na lang lagi, bobo daw yung mga hurado. Tangina, sobra mong reklamador. E paano bababaw ng tula mo? Kaya paano sila sa'yo papabor? At kahit bigyan nyo ng maso, malabo pa rin tong mga makabaon kasi walang diin mga paandar nitong si Victor Magtanggol. Tayo mo rin ba na? Okay, eto na. Lumitaw na. Para sa akin, lumitaw na yung naging pero papakinggan natin si Invictus dito. Pero masabi ko lang, nag-freestyle
si BR. At para sa akin, okay naman yung mga freestyle ni BR sa mga past battles niya. Yung battle niya kay battle niya kay Cripply. Ito lang, 'di ba? May mga freestyle siya as rebattles, 'di ba? Pero dito yung freestyle niya kasi nasa gitna eh. Tapos after nun, hindi na niya masyadong nakuha yung pinaka-momentum niya. Nakuha na niya no? Round 3, ang ganda ng umpisa niya. Akala ko nga may hirapan na naman tayo doon. Pero, yun. Along the way, medyo naputol doon. Nag-freestyle siya at hindi siya medyo nabawasan ng energy yun. Kasi, yun nga, may freestyle, hindi ko alam kung nakalimot ba siya doon or sinadya niyang mag-freestyle doon. I don't know, pero after ng freestyle niya, medyo hindi na nakabalik si BR sa performance level niya sa umpisa ng round 3. So, siguro mas maliliwanagan tayo dito after natin mapakinggan si Invictus. Natin Victus, pakinggan natin. Victor magtanggol. Anong akala mo, Havey? Proud na proud pa siya sa freestyle niya kasi wala na siyang masay. Tinawag pa akong bading nitong bading. Yan kanyang laging way para pagtakpan nakaraan niya bilang Marvin Gaye. Kung ganyan lang din kalaban, tol, nakakawalang gana. Sa sobrang corny mo mag-joke, yung mga corny tumatawa. Pwede pa sanang umubra yung mga wordplay mong pambata. Kaso nagkataon pang sama pag laro ka tinadhana. Bugbog sarado tsaka kabado pagkat masyado nang napasubo. Ngayon malakbo ka naman na luwang aasahan mo na lang luto. Katulad ng lagi na sinasabi yung pagsisisi daw na sa dulo. Pero buti na lang isa ka rebelde kaya pa pwede ka pa sumuko. Kasi rebelde ka raw pag pinaglaban ng sarili mo. Di ba gago? Ganyan ang mga pananaw ng mga di matitino na tao. Tsak daw mapupunta sa iyong kamay ang pinaglaban kaso. Di mo makakamit ang tagumpay pag pinaglaban tayo. Ayos yun. Pagka rebelde, di mo alam anong saysay. Pinagmukha ka lang ignorante ng ideolohiya taglay. Anong nilalaban mo, komunismo? Ideya mo sablay. Kita naman na sa lyricismong hindi tayo pantay. Kaya di ko yan aatrasan dito maghanap man tong tutulong. Sa may desisyon kong magretiro lang ako uurong. Lahat gusto ng palagan, batak o mga di marunong. Parang may uod lang sa tiyan, kaya bumabalik ang gutom. Saktong merong nagbulgar na madalas siyang manggulpe. Kahit wala na sa lugar, parang kanyang mga sungke. Kung pisikalan, batang rebelde, kaya ba ako pre? Baka pag niyaya kang suntukan, biglang bata pa ako eh. Gago. Pagkasapak, Tangina mo. Nagulat ako, may kamay na lumabas eh. Kalan batang rebelde, kaya ba ako pre? Baka pag niyaya kang suntukan, biglang bata pa ako eh. Gago, ayun ang tumapos. Hindi ko ine-expect yun. Sabi ko sa inyo, nakalimutan ko na yung battle na to eh. So yun, tuloy tayo. Pagkasapak, tsak na bungi. Pagkasapak, tsak na bungi. Mapakasama, damay-damay. Para bagsak bandang huli. Hanggang alalay, akay-akay. Wala nang buhay, katawan ng tamad na papatay-patay. Tsaka handusay na lang yung bata nang walang kamalay-malay. Napakalam niya mag-deliver, gago, di man i-admit. Paano gagawa ng album kung hirap isang beat? Sobrang tanga. Paano gagawa ng album, paano? Hirap isang beat. Nice! Ng album kung hirap isang beat. Sobrang tanga pag narinig. Alam mong siya ang nag-spit. Sarap hiwain na lang sa leeg tong batang paslit. Woo! Tangina, ang daming wordplay, men. Ang daming wordplay, men. Tapos ng gabi, ikay patay ng permanente. Malas mo lamang na sa atin na ang tamang presidente. Ni iisa walang may ayaw, sa kanya na residente. Kaya nga pagdating ng araw ay wala na ring rebelde. Dahil dito magigay para sa laban na yun. Tangina. Check. At
Gago, tinapos ni Invictus sa round 3. Doon na yung may pinaka malinaw na difference. Okay, sa performance, doon pa lang sa performance. May freestyle si Batang Rebelde. We're talking about round 3 na ha. Tabla yung 1 and 2 sa akin eh. So, round 3, may freestyle si BR. Then after nun, after ng freestyle niya, hindi na niya nabalik yung level, yung performance level, yung energy. Doon nagkatalo sa performance level talaga. Round 3 ni Invictus, masabi ko na strongest round. Ang dami niyang mga wordplays dito. Pumasok pa si Lanceta. At malaking hype yun. Kasi ako, para sa akin, hindi ko ina-expect yun eh. For sure, hindi rin ina-expect yun ng mga live MCs na nandyan. Na nanonood. Live audience, MC. O yan So, baka iba yung maging dating. So, ayun. Ang lakas nun. Doon nakuha ni Invictus. Kasi habang nagpe-perform si Invictus, nakikinig ako, tinitignan ko kung may mga lines ba na mag-stand out, na masabi kong yun yung linya na kumuha talaga ng panalo. Inaantay ko yun. Tapos dumating si Lanceta. Tapos after nun, nag-boost biglang nag-boost yung energy. Biglang tumaas bigla. Tapos nagtuloy-tuloy na yung mga wordplay ni Invictus. Yung isang beat, paano makakagawa ng album. Kasi hirap sa isang beat. Tapos yung gilitan, paslit, ganda nun po siya. May mga ibang linya pa si Invictus, 'di ba? So ayun, doon nagkatalo. It's a 10-8 para sa akin. Kung 1 and 2 9-9. So 9-9-9-9 'yon. So that's 18 points tie sa first 2 rounds. Pero pagdating sa round 3, nagkaroon na tayo ng nun, kaliwanagan kung sino yung mas lumalamang. Performance level, paangat yung kay Invictus. Kay BR naman 1 and 2 consistent, pero pagdating sa round 3 medyo bumaba. Bandang dulo lang naman bumaba yung energy level ni Batang Rebelde. Tapos, mga wordplays. I think 1 and 2, mga wordplays nila pantay. Sobrang magkaiba sila ng di ko talaga ma-differentiate yung 1 and 2, 'di ba? Then pagdating sa round 3, lumitaw na yung differences nila. So, I think round 3 Invictus 'yon. Isa 10-8. So, ayun. That's 28 points for Invictus. Kay Batang Rebelde naman is 9-9, 18 plus 8, 26. So, 29 to 26, medyo malayo. Medyo malayo yung lamang, 'di ba? 28 to 26, 2 points. That's it. Round 1 and 2 tabla para sa akin. Round 3 Invictus. Bago tayo tumuloy sa mga hurado natin, gusto lang namin pasalamatan ulit. Invictus versus Batang Rebelde, mag-iis pang beses para sa Game. Solid yung laki yung shoutouts din kay Lanceta. Ang bota ng hurado, 5-0. Magingay tayo lahat para kay Invictus. Shoutouts Batang Rebelde. Invictus. Gusto ko mapakinggan yung judges dito. Ba't ganun? Natalo si Batang Rebelde. Okay, ayun, 3-0. Yung boto, all 3 rounds kay Invictus. Solid yung, syempre yung style given na yun, no? Writing style given, pero yung performance, yun, I think yun yung deciding factor. Performance si Batang Rebelde. May mga witty na angles, pero I felt na may ibang parts doon na fell flat. Some of the jokes fell flat, some of the freestyle fell. Ayun, pero overall, ayun, Invictus, last na sulat. Yeah, yun yung pinoto ko si Invictus. 5-0 naman, pero papalawanan ko lang ang boto ko. Round 1, binigay ko yun kay Batang Rebelde, which is yun din yung pinamalakas na round niya, yung round 1 niya. Yung mga patawa, balance yung round niya na yun. Round 2, binigay ko ng slide kay Invictus. Okay. Tapos yung round 3, malinis yun. Yung unang simula ng Invictus, medyo malamihan. Oo nga Akala ko pwedeng makuha na ni Batang Rebelde yun, pero nung pumukpok na si Invictus ng wordplay, Oo. Yun nga talaga ng mga binitaw niya na yun.
Tapos yung sumulpot pa bigla si Lanceta, okay yun, creative kaya Invictus. Yung list na yun, ako kay si Invictus. Pero close battle siya at entertaining. Although mas kompleto ng sangkap para sa akin sa Batang Rebelde. Mas nagamit naman ni Invictus ng sobrang maayos yung kanyang sandata. Yun, solid na battle siya overall. Parang kalukuhan talaga mamili ng manalo. Props kay Batang Rebelde. So, overall is Invictus. Overall si Only Son. So parang tinignan niya whole round, no? Na binoto ko si Invictus. Ang hirap tansyahin kasi isang seryoso tapos isang comedy. Kumbaga isang magaling na seryoso sa pagsusulat tapos isang magaling na punchliner pagdating sa comedy. Kaya pinagbasihan ko siguro kung gaano sila kalakas sa rounds nila, kung gaano siya kagaling bilang malalim si Invictus at kung gaano kagaling si Batang Rebelde bilang Joker. Kasi talagang ang hirap Yes. Tama. Nakakatawa, tapos ito sobrang seryoso at napakaganda nung pagkakagawa. Siyempre, meron pa isang factor yung pagkakarayo ni Invictus dun sa mga verses niya, diba? Kaya, ayun, siguro ang pinaka malaking agwat na round para sa akin is yung round 3 kasi kung paano Diba? Round 3 din si MZite. tinapos ni Batang Rebelde yung round niya at yung napaka-solid na ender ni Invictus dun sa round 3 niya. At yung round 1, round 2, siguro lamang lang ng konti si Invictus na konti-konti. Uy! Kaya yun, Invictus, congrats. Yeah, binoto ko si Invictus. Yung kay BR, pinakita niya yung paano siya well-rounded sa kada rounds niya. Siguro kaya nanalo si Invictus for me kasi yung mga haymakers niya. Tsaka medyo masakit talaga si Invictus. Okay, so that's it, guys. Wala tayong naging kapares na vote na 1 into tabla. Pero ang pinaka nagustuhan kong judgment is yung kay MZite na pinakamalaking lamang is yung round 3, which is ayun nga yung para sa akin pinakamalaking lamang ng round 3. Then 1 and 2, kala ko binigay niyang tabla pero slight edge daw kay Invictus, pero ayun. Wala tayong naging kaparehas na 1 and 2 is tabla, then round 3 Invictus. So ang hirap di ba? Almost naman, no? Sa ang mga opinion ng judges natin is sobrang dikit ng battle. Style clash talaga malala Grabe yun. Di mo pwedeng, para sa akin, hindi mo talaga siyang pwedeng i-judge ng per category Halimbawa, sabi nating jokes. Lamang na lamang si BR doon. Pag sinabi mo namang holo rhyme, lamang na lamang si Invictus doon. So, kailangan mo talaga siyang i-judge as your preference, no, kung paano mo siya napakinggan. Yun nga, sabi nga ni MZite, 'di ba? Tinignan niya kung ano yung mas malakas para sa kanya. Kung yung round na to is mas malakas sa seryoso, mas malakas sa katatawanan, 'di ba? Ako kasi ang ginawa ko, tinabla ko talaga yung 1 and 2 kasi para sa akin yung mahirap. Yun nga, mahirap i-judge siya per category. And then sa round 3 dun nagkaroon ng malaking differences kasi nga yung freestyle ni BR is, although pasok naman yon, pero after niya nun hindi niya na nakuha yung performance level niya na katulad nung Then yung kay Invictus naman, I agree with Unicorn naman na slow start pero nagsunod-sunod yung mga wordplay niya tsaka yung pumasok si Lanceta. Yun talaga yung pinaka naging turning point ng battle. So ayun, Invictus talaga yung battle para sa akin. So shout out Joe Benson Dallas. So sana magustuhan mo yung review ko dito sa request mo. So kita kita sa next na review mga kumag. Peace out.